Hello ma'am, magandang umaga po at magandang umaga po sa inyong tagapakinig. Opo, Direktor, kakamustahin po namin kayo. Kamusta muna ang sitwasyon dyan? May kalakasan na po ba ang ulan, hangin? Yes ma'am, sa ngayon ma'am, wala pang ulan pero makulit-lit. Ang buong Kabikulan. Unfortunately po, meron na pong mga areas na affected ng storm surge. Yung areas ng Catanduanes, dito ma'am sa may Tiwi, meron na rin. Dito naman sa Malinaw, meron din. Sa Rapurapo, meron din. At dito naman po ma'am sa City ng Legazpi, nakaramdam na rin ng storm surge. Hindi pa naman siya kalakihan, pero umabot na po sa mga kabahayan ang tubig dagat. Kaya kahapon po nag-issue ng storm surge evacuation. Ibig sabihin yung mga kabahayan along the coastal areas ng buong Bicol ay inabisuhan na mag-preemptive evacuation. At sa kabuuan ng Bicol ay nag-issue din ang DILG natin, DILG 5, na memorandum, nag-issue ng memorandum na for preemptive evacuation. Sa kasalukuyan po, meron tayong moving figures, but at this moment po, meron ng 59,560 families or 184,079 individuals na nasa evacuation center na. Opo. Ito po ma'am ay lalaki pa sa susunod mga oras. Pagdating po ng mga reports, we are expecting around 78,000 families consisting of 300,000 individuals na mag-evacuate. Opo, para sa kabuang Region 5 na po ito, Director. Yes, ma'am. Itong Yes, bilang. ma'am. Pero sa ngayon po, nasa mahigit 59,000 na po na pamilya. Yes, ma'am. 59,560 families or 184,079 persons na nasa evacuation center. Kamusta naman po ang supply na pagkain, tubig sa mga evacuation center, yes. Director? Yes, ma'am. Yan po, ma'am, ay tinutugunan ng ating DSWD. Sapat po ba? Immediately po nung pagkatapos nung Typhoon Christine na napuruhan po ang Bicol, nag-replenish na sila kagad at nakapag-imbak na sila ng mga family food tax sa strategic areas ng Bicol. At meron pa pong paparating na 14 trucks na antala lang ma'am sa Allen kasi inabot ng... Sa Allen po? Sa Allen? Yes ma'am. Inabot ma'am ng tropical cyclone warning signal number 1 na wala ng no sale policy na ang pinapatupad natin. So nandoon po sila ngayon ma'am, nagtago lang sila. But mga siguro Monday paglampas ng Pipito ay pwede nang may travel dito sa Pero sa ngayon sapat pa po, Director, yung mga pangangailangan. Sapat po ma'am. Yes ma'am. Sabi po ng DSWD, sapat po. They have around 144 million worth of food and non-food items na nandito na naka-preposition sa buong Kabikulan. Opo, yung mga residente po ba na malapit sa mga karagatan ay talagang nasiguro na natin na wala na sila doon, Director, at nailikas na? Hindi ba tayo nagkakaroon ng problema para dun sa mga ilang residente na ayaw lumikas? Ayun ka ma'am, ang ating pakiusap sa ating mga residente dito, lalong-lalo na ito sa mga potential areas na magkaroon ng storm surge. Na lumikas na, as we have monitored kaninang umaga, meron pang mga residente ma'am na naiwan dyan sa mga storm surge threatened areas. Pero yun na ma'am, we are calling all concerned local government units and volunteer organizations na ilikas na yung mga tao dyan na apektado na ngayon. Habang hindi pa malaki yung storm surge na malayo pa kasi ma'am, nandun pa sa Pacific Ocean ng Pagdiusa ngayon. Opo. Pero ramdam na dito sa Kabikulan yung epekto niya, yung storm surges ma'am, sa sinabi ko kanina. Oo nga, Director. Mga gaano kalaki yung anong yon, yung storm surge na yon, Director? Yung naranasan kanina. Hindi pa naman siya ganun kataas ma'am, but umabot siya sa mga kabahayan na nasa tabing-tabi ng dagat. Umaabot na doon. Yes, unti-unti na pong lumalaki. Pero yung mga tao po doon nailikas na ano? Yes ma'am, sa ngayon posible na ilikas na po lahat yun kasi apektado nila, hindi pa naman dyan ng malaki.
So medyo kaya pa nila, pero yun nga, pagdating ng bagyo malapit na, malalaki na yun. So hindi na nila kaya yung storm surge. So we are asking our local government units at saka mga volunteer organizations natin na mailikas na yung mga residente na threatened ng storm surges. Director, pwedeng pakiulit lang po ulit yung mga lugar na naapektuhan. Opo, yung area na naapektuhan ng storm surge kanina. Catanduanes? Northeastern part ng Catanduanes, ito yung mga lugar na Pandan, Bagamanok, Gigmuto. Dito naman ma'am sa Albay, itong areas ng Tiwi, meron na. Itong Malinaw, meron na din. Itong Rapu-Rapu, this is an island town dito sa Albay, itong Rapu-Rapu. At dito din ma'am sa may Puro, sa Legazpi City, ay inabot na rin ma'am ng storm surge. Although maliit lang siya, pero umabot siya sa karupaan yung dagat. We are also monitoring ma'am doon sa kasi sabi ng ating mga warning agencies na yung buong Camsur at saka Cam Norte, yung coastal areas dyan, ay aabutin ng storm surge. So we are monitoring right now, particularly yung areas ng Caramuan, Gatchtorena, Siruma, sa Camsur. Dito naman sa Cam Norte, itong Mercedes, itong Daet, itong Vinsons, itong Jose Panganiban at Paracali. Yan yung mga areas na talagang potential na magkaroon ng storm surges. Of course, kasama yung Masbate at yung dalawang isla niya, Burias at saka Ikaw. Binabantayan po natin yan, ma'am. We're getting reports from our LGUs at we are trying our best na yung mga threatened na mga communities doon ay may akyat ma'am as per instruction ng ating presidente, may akyat sa mga high grounds. Opo. Kasi talagang aabutin po sila ng storm surges. At saka basta't matiyak lang din naman natin, Director, na yung mga pangailangan din sa mga evacuation ay naroroon, di ba? At matutugunan. Kasi, kasi kung matitiyak natin yun dun sa ating mga kababayan, hindi tayo mahihirapan maghikayat di ba, Director? Na hindi, lumikas na kayo, huwag kayong mag-alala, hindi tayo magugutom, may pagkain tayo dito, may inumin tubig, may maayos na palikuran, o di ba? Yes, ma'am. Kinukumpasan na po yan ng ating National Dairy Council, ma'am, ng ating Secretary of National Defense, ng Secretary of BILG, Secretary of the DSWD, at saka Secretary, yung iba pang iba pang mga government agencies natin na namamahala sa disaster reduction and management operations. Okay. Director, maraming... So, kami naman dito sa baba, Opo. nagpipirong lang kami doon sa national at kung anong pinapasunod sa amin ng national, yun din ang i-implement namin dito sa baba. Opo. Meron pa ba na mga pangailangan ang bahagi ng Region 5 na maaari nating maipanawagan? Sa ngayon, ma'am, wala pa kami specific na pangangailangan. Nakausap na namin yung mga LGUs na kung ano bang kailangan na silang makikita ay ipasa kaagad nila dito sa amin sa regional Office of Civil Defense para maipasa na namin pataas doon sa National Dairy Council at matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Okay. Director, maraming salamat po at mag-ingat kayo dyan. Yes po, ma'am. It's my pleasure po. My pleasure. Opo. Ingat po. God bless. Thank you po. Thank you po. Inyo pong narinig si Director Claudio Yucot, Director po ng Office of Civil Defense Region 5 dyan po nga sa bahagi ng Bicol Region.